Hello guys, good afternoon. Karating ko lang sa bahay, so dito ko na kinain yung yung lunch ko. Hindi pa ako nakabihis, so iniwan ko si Mr. doon sa hospital. So drive ako ng 2 hours papunta doon sa hospital, pabalik 2 hours naman. So very hectic talaga sa hospital. Naka-breakfast ako mga before 10:30 ng umaga. Doon ako nag-breakfast sa car park na lang, at nagbaon ako ng sandwich, no, yung bread roll. So ito yung dalawa ang ginawa ko na sandwich roll. So isang sandwich roll sa breakfast at saka isa sa lunch. So, hindi ko siya iniwan hanggang nandoon na siya sa waiting sa theater, sa surgery waiting na siya. So iniwan ko si Mr. doon mga just before 10:30. Siguro mga 10:15 na ata. Yan, so naghintay kami, pumunta kami doon sa first pumunta kami sa pathology kasi kunin niya, kailangan niya ng blood test for his blood type. Kasi hindi siya nakapag blood test mga few weeks ago kasi nag-bleeding talaga siya, heavily bleeding. And then sinugod na naman siya sa hospital. We have to ring the ambulance. Then after that, that's the last na sinugod siya sa hospital kasi siya, mga 2 beses siguro siya sinugod sa hospital. Pagkatapos ayan yung ambulance din ang nagdala niya from Dorrego Hospital to Coffs Harbour Hospital. Then pinipick up ko din siya pauwi. So he has to stay there 1 night again. And then ngayon ang niya, yung due niya sa operation niya kasi mayroon siyang malaking bato sa kanyang bladder. So bato because of the prostate na namamaga na yung prostate niya, nag-swelling talaga. So yung ang prostate niya pag mag-swelling na talaga yung prostate. So for example, dito ang prostate at saka sa below naman is yung bladder. So nag-swelling, then naipit yung bladder. Kaya nga hindi siya nakaihi, hindi makalabas yung lahat ng mga fluid. So hanggang nag-create ng stone, mga crystal doon. Then at saka lumaki na yung crystal niya, parang it's a golf ball size talaga. It's 4 millimeters. Yun ang size ng kanyang yung calculus ang tawag dyan. It's like a golf ball size. So kailangan operahan siya, just kunin yung mga calculus, yung mga bato doon. Yeah. Yun ang problema sa mga lalaki pag mayroong prostate problem at at yung prostate is mamamaga talaga. And then maipit yung pag lumalaki yung prostate, maipit yung yung bladder at hindi sila hindi malabas yung lahat ng mga fluid. So doon nag-create ng bato, yung kristal. So ayun, so kasi si Mr. ayaw niya dati pa, ayaw talaga niya magpa-opera, ayaw niya kunin. Pwede naman tanggalin yan ng prostate, ayaw niya talaga. So ngayon, kaya mag-create talaga every 10 years, mag-create siya ng bato sa kanyang bladder. Ayan. So yun, naoperahan din siya 10 years ago. That was more than 10 years na, siguro mga 12 years ago. Naoperahan siya 2010, ngayon is 2024 na. 2024 na tayo. So, ayan. So, ang gusto ni Mr. ay ipakuha din niya yung ipatanggal niya yung prostate. So, sabi ng doktor, hindi natin tanggalin lahat. Baka hindi kaya mo. So, we have to cut your prostate. Just cut a little bit. Kasi yung prostate is parang parang it's like it looks like a walnut. Yung prostate. So, i-cut daw parang i-pruning, yeah. Just cut down para hindi maipit ang yung bladder niya. Kasi hindi siya makaihi. At nag-bleeding na talaga siya, nag-bleeding. Yan, hindi siya makaihi.
Then, nilagyan siya ng catheter. For 2 months na talaga siya nag-catheter siya. So, dalawa yung option ng catheter. Mayroon ding lagyan ng bag. Then, you have to empty that. Or, it's like a flip-flop. I-turn mo lang parang top. I-turn mo yung top. Just, if you, yung bladder, if the bladder is full, to the send to your brain, then you have to open the top. Yeah, you can feel send the sense to your brain. So, ayun. So, fingers crossed na ma-okay yung yung operation niya with also the with the prostate cut. Yan. Yeah. Madali lang yun. Ang operation is 1 hour. Depende sa size ng ng stone. Yeah. So, bukas babalik din ako. So, sabi ng doktor, mag-stay lang siya doon na 1 night. Then, babalik ako bukas. Then, tonight I will ring also what happened. Kasi 3 sila. So, 11 mayroong before siya. So, pangatlo siya. So, they have to start about 2 p.m. So, na ngayong oras is, arrive home na dumating ko dito is mga, 1:45. So, anong oras na ngayon is, is quarter to 3. So, ayun. Ay, fingers crossed guys na okay lang ang kanyang ang feelings niya. Kasi parang siya nanghihina talaga siya sa tagal niyang yung ba yung tinatawag na yung dinadala niya yan. Ayan. So hanggang dito na lang tayo guys kasi magpahinga muna ako. Hindi ako mag-work ngayon. So bukas hindi ako mag-work. So Saturday na ako mag-work. Yeah. So ayun. Yun ang update natin. Okay. Salamat. Thank you.